Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kawahawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Dahil sa hulang ito ni Propeta Amos, nabuo ang programang ito, Tinig ng Katotohanan. Isang programa na magpapahayag sa mga salita ng Diyos galing sa banal na kasulatan. Tinig ng Katotohanan. At ngayon, narito ang iyong mga lingkod. Magandang tanghali sa lahat nating mga tagapakinig dito sa ating programa, isang oras na programa, Tinig ng Katotohanan. So, kasama natin ngayon si yours truly, Faith Tabat, at si Brother Fred Tabat, at si Brother Ariel Anggun. No? At sisimulan natin ito sa opening prayer na ibibigay sa atin ni Brother Fred. Tayo manalangin. Minamahal namin Diyos, narito kami lumalapit, nagpapakababa sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat sa mga pagkakataong ipinagkakaloob sa amin ngayon. Narito kami sa istasyon na radyo para magpahayag sa ngayon sa iyong utos dahil pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. So, samahan kami ng iyong Santong Espiritu na ito'y magkaroon ng kapangyarihang matimo sa puso at isip ng mga tao na makapagpabago ng buhay sapagkat nais mong ibalik ang mga tao sa original na pagkatulad ni Adan nung hindi pa nagkakasala. So, binayaran mo na, Panginoon, ang kasalanan ng buhay na yung bugtong na anak na si Jesus. Buhos niya ang kanyang dugo at kamatayan niya ay nagbigay daan na muli na mapabalik kami sa iyo upang ipatawarin kami sa lahat aming kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong banal na utos at sa pagsisisi sa mga kasalanan na aming nagawa. Kaya Panginoon, naway bigyan mo po kami na kami ay patuloy bigyan ng lakas, unawa na maipadayag ito, maipahayag ang iyong banal na kaluban samantalang may parugit ang panahong ibinigay mo sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus at sa banal na Espiritu. Amen. So, nung nakaraang ating pag-aral ay nabanggit natin yung napag-aralan 200. No? Isa sa ating napagtuunan ay yung pagsasarili na o dating daan o 200. No? Dating daan, dating aral. Yun namang pinag-aralan natin itong nakaraan ay at saka ngayon pag-aral natin ay 2 landas na tatahakin na tao sa kanyang buhay, sa kanyang likas o makipot na pintuan, ibig sabihin, makitid, disiplinado ka. So, sa iyong sarili, hindi ikaw ang masusunod, kundi yung may-ari ng ating buhay, ang Diyos at siyang nag-guide sa atin upang tayo maligtas. Dito sa maluwang, ay ibig sabihin ay ikaw ay malaya na kumilos ng sarili mong gawa kung ano maisipan mo. Pero mayroong babala ang Panginoon sa binasa sa Kawikaan 14:12 na may daang tila matuwid sa tao ngunit sa dulo ay kamatayan. So, ibig sabihin hindi tayo dapat magsarili. So, babasa tayo ng teksto mula sa Biblia. Dadapat ng kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral ang mga utos ng mga tao. No? Yun ang isa sa binabala ng Panginoon na kung gusto mo sumamba, kumilala sa Panginoon,
ay turo naman ng tao ang iyong sinusunod, katulad ng ating tatalakayin ngayon sa simula ng ating pag-aaral, ay ang linggo, kailan ba yan nagsimula? Nung sinundan natin pag-aaral, aking napag-aralan at nakuha natin na yung panahon kay Adan. Si Adan umidad ng 900, so kulang-kulang 1,000, namatay na siya, tapos ay nagdaan na yung panahon yun, tapos nagbaha. So, umabot na sa 2,000 mahigit na taon ang nakalipas mula sa paglalang ng mundo. Pagkatapos ni Noe ay tinawag naman ng Diyos sa kasaysayan ay si Abraham. Na yun na nga kanya pinangakuan na nagsimula ng unang iglesia na walang iba kundi ang Israel. Pinangakuan siya, bagaman natanda na yung mag-asawa, ay sabi ng Panginoon, darami sila gaya ng bituin sa langit. So natupad yun sa pamagitan ng matatanda kay Isaac, kay ako, at saka kay Esau. So hanggang sa umanak si Jacob ng 12 at kinaingitan nila si Jose na papunta sa Egypto, doon pinagbili. Hanggang sa dumami doon at naroon sa panahon naman ni Moises, siya naman yung tinawag ng Diyos para ipalabas ito para makasamba sa kanya. Ngayon, hanggang sa dumating ang ating Panginoon ay umabot na ng 4,000 na taon. So, sa simula ng Israel paglabas, tinawag na silang iglesia. So, yun pala ang iglesia. Tinawag na yun si Pablo ang nasabi at saka si Isaias, kanyang binasa yung lumang tipa na sulat ni Isaias na ang 12 binhi lamang ang siyang madiligtas sa Israel. Bakit? Maraming mga matitigas ang ulo ng Israel sumusuway. So, may mga leksyon din tayo na mahihimay natin yan sa mga darating pang panahon. Bakit? Sila ay nabawasan na 12 binhi na lang. At sa 12 binhi, nagkaroon pagkakataon ng mga hintil na sumanib. Yan sa pamagitan ng paghalimbawa ng punong kahoy. No? Ang punong kahoy na yan ay wala iba kundi si Kristo. Kinakailangan, nabali ang sanga, nabawa sa Israel, ay ang tinawag silang ulibo. Tinawag na ulibo ang punong kahoy, si Kristo, tapos ay ang mga hintil naman ay ulibong ligaw na sasanib. So sa Roma 11. Ngayon, nasanib na, ay ito na yung inabot ni Kristo na si Kristo at ang apostol, tinatawag na yan na 12 binhi. Tinawag ni Apostol Pablo. So, isa pang iglesia. Ngayon, humula si Kristo, nakita niya sa hinaharap na dadami. No? Binasa natin yung nakaraang pag-aaral na Mateo 24:5 na mabuti basahin natin ulit. No? Ang Mateo 24:5. Ano ang nakita niya sa hinaharap? Samantalang iisa pa ang nakatayong iglesia. No? Mateo 24:5. Mateo 24:5. Sapagkat marami ang nagsisipa rito sa aking pangalan, nga magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, yung sa madaling salita, mula sa isa, sila pala iglesia, walang mababasang iglesang iba. Kung mayroong lilitaw, ibig sabihin, sinabi niya, manliligaw na yan. Dahil sa iglesia na bayan mo, na totoo, iisa lang talaga. Maliban na kung sasanib. Kaya nabanggit natin na ang mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon na makasanib sa Israel. Israel sa espiritu, hindi sa personality o sa kadugo, no? Dahil sila ay ulibong ligaw at ang ulibong tunay na sinaniban, iyon ang Israel. At ang ugat noon, ang dagta, ay kailangang susuporta sa sanga. Hindi yung sanga ang susuporta sa ugat. Kung ang ugat o dagta ng puno ay 10 utos, nangilin ng ikapitong araw, pati ama, nangilin. Kung ikaw sasanib na hintil, kailangan ikaw ay susunod din sa 10 utos. Kapag ikaw ay sumanid at naglinggo ka, hindi ka yun yung dagta. Ibig sabihin, hindi ikaw napadugtong. Nag-iba ka, mayroon pa nun din sa Biblia na ibang puno. So, basahin natin yung punong isa na itinayo ng na hindi sa Panginoon.
15 ng Mateo. Mateo 15, versikulo 13. Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. So, malinaw ano po, na hindi lang pala nag-iisa ang puno na si Kristo. Sabi sa mga Juan 15, ako ang puno ng upas hanggang sa 5. No, na siya talagang puno. At tayo mga hintil, sasanib doon, sabi sa Roma, na ulibong ligaw o hintil, hindi tunay na Israel na pasanib. Ngayon, ang ugat, ang Roma 11, 17. Matuloy tayo na mag-aaral. Mateo, Roma 11. Roma 11, 17. Sabi dito sa Roma 11:17. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na ang isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikay naging bahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. So, ayan, napasanib ang intil sa sanga. Kaya nabali ang sanga ng Israel, ng 12 na lang ang natira, pagkatapos may sasanib intil. Ngayon, may sasanib na hindi naman 10 utos, kung katulad ng ika-4 na utos, Sabado, ika-7, maraming nagsanib na sila ay linggo. Asa ngayon sa hula ni Kristo, dumami na nga ngayon. Karamihan dyan ay linggo. Ang tanong, saan ba galing ang linggo? So, mayroon tayong mga patutuo, mga babasahin, para makita natin, akala natin ay ang linggo, katulad ko rin noon, akala ko, yan yung original, kauna-unahan. Lumipas na ang 4,000 taon mula sa paglalang hanggang kay Kristo. So, tingnan natin kung saan ang galing ang linggo. Ating tunghayan yung brief history. No? Kasaysayan na nangyayari kung kailan ito nagsimula. Sabi ni Brother Fred na 4,000 na taon ang nakalipas, nagsamba na ang Ama o nangingili na siya ng Sabat. Pagkatapos ng 6 na araw, sa ika-7 araw, ang Ama ang first na Sabbath keeper. So, 4,000 kataon ang lumipas. Si Kristo ay namatay, 31. 31 AD. So, Yung ngayon, yung 4,000 taon ay BC. before Christ. So, sa March 7, 321 AD, after death, dito, nagsasabi, sa Google tayo nag-search, how Sunday became the Christian day of rest. So, mayroon ditong brief history. On March 7, 321, Roman Emperor Constantine I decreed, so nagbigay ng kautusan, that Dies Solis Invicti meaning Sunday or Day of Sol Invictus, Roman God of the Sun, would be the Roman day of rest throughout the Roman Empire. So, si Constantino or si Constantine I, yon ang nag-utos noong March 7, 321 AD na sa Roman Empire, ang day of rest, sa halip na Sabado, kanilang pinalitan ng linggo. The day or the Roman God of the Sun. So, ang pizza, March 7, 321 AD, after death of Christ. So, yun pa. Noon pa, 4,000 years mahigit ang nakalipas. Ang mga bayan ng Diyos ay nangingili ng ika-7 araw na siyang Sabado ngayon sa ating kalendaryo. Pero pagdating ng March 7, 321 after death, ang gobyerno noon na nagbigay sila sa pangalan ni Constantine, siya yung emperor, siya yung nagbigay ng decree, yung kautusan sa pamahalaan niyang
sa Roman Empire na ang Sabado ay pinalitan ng Linggo kasi yung Linggo, Sunday, is in honor of the day of the sun sa mga Romano. Kasi pagano sila at naging Kristiyano. So, yan ang katuparan ng hula. No, hindi natin nabasa, babalikan niya natin na bakit nangyari yun. May hula ba? May hula na may tao na magbabago ng kautusan. So, yun ang pagbabago. Mabuti basahin natin yung hula. No? Daniel 7:25. So, para makuha natin yung katuparan yun ang yung binasa, yun ang nangyari. No. Daniel. Sa Daniel 7:25, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang mangyari sa huling araw. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. O dito, natupad na ang kautusan ay babaguhin. Sa halip na magsamba sa araw ng Sabado na kautusan ng Panginoon ay pinalitan na ng Linggo, unang araw sa Linggo. Siya ang ano yan tawag Sunday o Linggo. At siya ay mga bibigay ng kanyang kamay. So ibibigay sa kanyang kamay. Kapangyarihan. So, ang kapangyarihan, kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, pinahintulutan pala ng Panginoon, kaya nga, nangyari na. Oh, nakita din ng Panginoon na may taong mga nahas na magbago ng kautusan. Noong, yung pizza, March 21. March 21, ang taon? March 7, 3:21. 300. Itong duktong na nitong ating taon ngayon na 2020. Yung pisang yun. At si Kristo namatay, kadugtong din itong taong itong 2020. Kaya yun na ipataas na ang bilang ng taon. Ito namang nakalipas na 4,000 taon ay pabawas. No, yun nakalipas. So kaya dyan na lang nagsimula ang mga linggo at marami na ang nagaya, no, kumuha ng mga pangalan ng iglesia, lalo na nagsipot nitong 1900 itong 1900. Ito yung pagkadami, mayroong 1914, mayroong 1965, ganyan. Maraming lumitaw. Yung katuparan ni Kristo. Pero yung nagbago ng kautusan ay si Constantino, and naging emperador, siya yung nagbago, kaya naging linggo. At ngayon, makita na natin na Brother Fred at Brother Ariel ang 200. No? Malinaw nating makita. Mako-compare natin yung dalawa. So, makita natin na yung Sabado sa Panginoon at ang Linggo ang nasa maluwang na daan. Ulitin mo yung basa, Okay. yung city ng Marso. Marcos, ating babasahin yung sa Marcos. Bakit nang kaganito? Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? So, ngayon, tingnan natin pagkatapos na babasahin yung Marcos 7:7. Ating tingnan kung anong ginagawa sa mga tao dito sa makipot na daan at ano naman ang panampalataya sa mga tao na nasa maluwang na daan. So, pagkatapos natin babasahin yung sa Marcos 7:7, Brother Fred at Brother Ariel, tingnan natin kung ano ang panampalataya or ano ang mga yung mga ginagawa sa mga tao dito sa makipot at sa maluwang. So, sabi dito sa Marcos 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. So, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So, yun ang binasa ni Ariel na sinabi mismo ng Panginoon. Ating ulitin, ang sabi rito sa atin sa 7, Marcos 7:7 hanggang 8. Hanggang 9.
Hanggang 9. Oo, hanggang 9. Sabi rin sa atin, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. So ating natin i-explain, no? Ating imahin. Ano yung binasa mo? Sino nag-utos? Constantine. Constantine. The first. Na ang nakalipas ay 4,000 taon na sa pangingili ng Sabat. At siya mismo nangahas na ang hula natin binasa sa Daniel 7:25 na may taong mangahas na magbago ng panahon at kautusan. So ito yung katuparan, no? Maraming nag-adapt ng tao, pero anong nangyari? Anong sinusunod nila? Na sabi ni Kristo ay marami ang paparito sa aking pangalan. Sinabi niya yan noon bago siya namatay. Noong 31 AD na siya mamatay. Bago mamatay siya, sinabi niya. Kaya ito na yung sinabi ng Panginoon na pag ililitaw ang marami, gagamitin ang kanyang pangalan. At ang nangyayari, pag ito'y naganap na nga, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sayang. Sayang. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Panginoon. Bakit? Ang linggo, nabasa natin na sila yung tao yung nagbago. O, paano tatanggapin ng Panginoon yan? At saka paano ka madudugtong bilang hinggil doon sa puno na nabalian ng sanga na sabi, ugat ang magkakandili, hindi yung sanga ang magkakandili. No. Kaya hindi tayo magmamarunong dahil iisa lang ang iglesia na sa Panginoon na sasaniban ng tao. Hindi yung dadami na kanya-kanya. O, kaya kung gusto mong talagang maligtas katotohanan, gusto mo sunod sa Panginoon, gusto mong umibig sa Kanya, ay ikaw ay kakabit sa puno na Israel. Pumasok sa masik. At si Kristo, ating nabasa noong makaraan, siya Israel. Tinatawag siya na anak ni David. No? Ating i-review kaya yun, Romano 9. So dito, makita natin na si Kristo ay siya yun ang nasa makipot na daan. Siya yung ang sinasamba. Siya yung nalabing binhi. At makita natin dito sa maluwang na daan, nandito yung kaaway ni Kristo. No, si Satan. Yun ang daan ni Satan. Kasi si Satan, ginagamit niya yung mga tao na papalitan niya yung kautusan at panahon. No? Sa Biblia, mabasa natin na ang paglipat ng oras sa isang araw ay hapon, noong pag-sunset. Pero sa sanlibutan, lilipat ang araw pagdating ng midnight. Ang isang araw? Isang araw. Ay lilipat. Yung isang araw, halimbawa, Lunes. Isang araw, isang gabi, isang araw. Lunes. O maging Martes na yun pag midnight ng gabi. Pag sa Panginoon, ang mabasa natin sa salita ng Diyos, ang isang araw ay hanggang pag sunset. Ay magsisimula sa paglubog ng araw. Paglubog ng araw. Hanggang na Oo. naman sa paglubog ng dadating na araw. Kaya yung halimbawa ngayong Biyernes, paglubog ng araw ngayong Biyernes, Sabado na ang bilang nun, hindi sa 12:00 maghihiwalay ang araw. Oo nga. Pero ngayon, sunset na, linggo na. Nagsisimula na ang araw na linggo. Sabi dito, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sa 9, sa Marcos 7:9, at sinabi nila sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, ito ang makita natin sa maluwang na daan. Ang mga tao ay itinakwil nila yung utos ng Diyos at ginaganap nila yung salit-saling sabi ng mga tao. Doon sa daan na makipot, si Kristo talaga ang Diyos, ang salita ng Diyos ang sinusunod. Babasahin natin sa 1 Juan sa kanyang kapitulo 5, versikulo 2. Anong sabi dito? Ito ang nangyayari o mga ginaganap ng tao dito sa
makipot na daan. Unong Juan sa kanyang Kapitulo 5, versikulo 2. No? Unong Juan 5:2. Dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yun ang nasa makipot na daan. Tumutupad sa utos ng Ama. At sabi pa doon sa versikulo 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So yun ang nasa makipot na daan. Kaya nga, kahit kukunti lang ang nakasumpong, pero matutupad nila kasi ang utos na ibinigay sa Panginoon ay hindi mabibigat. Kayang-kaya yung gawin sa taong may pag-ibig kay Kristo. Sabi na sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. At dito naman sa maluwang na daan, babasahin natin, Brother Ariel, ang Tito 1:14. Tito 1:14. Na huwag mga kinig sa mga kata ng mga Hudiyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Ito ang ating nabasa ni Ariel na mga punto. Anong titulo? Ginagawa sa mga maluwang, nasa maluwang. Hindi, anong 14? Na huwag makikinig ang payo ng Panginoon. No? Ang payo ni Pablo. Kaya payo ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. Na huwag makikinig sa kata ng mga Hudyo. No? Sapagkat kapag ang Intel ay napasanib na sa Israel, siya ay Hudyo sa Espiritu o Israel sa Espiritu. Ang mga Hudyo, Israel. At sa mga utos ng mga tao, huwag daw makikinig sa utos ng mga tao. Nangagsisinay sa katotohanan. Makikita natin ngayon, ang dami-daming naglilingko. Oh, tapos ay sabi nito, huwag makikinig sa utos ng tao. Ating ginasa mismo sa history, kasaysayan na may pizza na ED 321, binago ni Emperador Constantino ang araw ng Sabat at ginawang linggo. Ngayon, ang hula ni Kristo natupad na dumating ang maraming mga iglesia na sinasabi niyang mandaraya, ililigaw, ay puro linggo. Oh, makikita natin yung linaw, no? Huwag lang na masaktan yung iba. Si Emperador Constantino, nang dumating naman ang 321 yun, nang dumating naman ang 538, saka lang nagkaroon ng Papa. No? Kanilang ipinapromote o kanilang pinagutuhan na dapat magkaroon ng Papa. Doon nagkasimula ang magkaroon ng Papa sa 538 ED. So, malaki na ang agwat ng mga nakaraang nag-iisang iglesia na mula kay Abraham hanggang sa panahon ni Kristo. Ay sabi ni Kristo, marami ang paparito. So, nangatupad dito, malinaw natin makikita na walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi sa Marcos 7:7, na nagtuturo na ang kanilang aral ay utos ng tao. Mga kapatid, mga kaibigan at mga magulang, kung gusto natin talaga ng kaligtasan, sundin natin kahit makipot, kahit mahirap ang pagpunta. Kailangan tayo ay patapyas. Bakit? Ang salita ng Diyos ay tabak. No? Tabak, bagaman sinasabi ito na hindi kami nagsabi, bagaman sinasabi ng Panginoon at sa kasaysayan na ito yung katotohanan at itong mga matagal na sa linggo na kanilang ina-adapt ay masakit ito. Oo, masakit. Pero walang skeletism dahil naaroon tayo sa makipot na pintuan. Kung gusto nating maligtas dahil yung tabak na 2 talim ay nagtatapyas yan. Nag-oopera ng mga sakit natin kasalanan.
dapat yan ay matapyas, maalis na magbagong buhay, mabalik sa maliit na bata. Magbagong buhay tayo, ibig sabihin yung napag-aralan natin ng nakaraan na kailangan manumbalik ang tao sa maliit na bata. No, hindi siya kailangan bumalik sa tiyan ng kanyang ina para ipangalak na ikalawa, sabi ni Nicodemo sa Juan 3:3. Kaya kailangan pagbabagong buhay. Tiisin natin, nagkasala na tayo, kailangan tayo mabago at lumakad sa makipot na pintuan at magpatakyas. No, magpatakyas tayo. Okay, patuloy natin yung anong ginagawa sa mga tao na nagsipasok sa maluwang na daan. Sa mga taga-Kulosas, Kapitulo 2, sa kanyang versikulo 22, sabi dito, ang lahat ng mga bagay na ito ay nangasisira sa paggamit ayon sa mga utos ng mga aral ng mga tao. So, utos ng mga tao, bakit naman tayo ay doon sa maluwang na utos pala, ang mga aral doon ay utos pala ng mga tao. Sa halip na Sabado, ay pinalitan ng Linggo, utos na naging utos ng tao. Kaya nga, ipinahayag namin ito para malalaman sa lahat na ang Ebanghelyo ng Panginoon ating susundin. Hindi tayo magpadaya sa mga kautusan ng mga tao. So ngayon, tingnan naman natin kung ano ang ginagawa or ano ang mga ano ang ginagawa sa mga tao na nasa makipot sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 28. Sabi dito sa Lucas 11, versikulo 28. Natapwat, sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So, maganda ang mapapalad. No? Ating basahin ulit para malinaw na ating makita. Sabi sa atin, sa ating mabasahin, dapat sinabi niya, oo, pagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito ay ginaganap. So, yun daw pala gumanap na salita ng Diyos. Sa makipot na pintuan na siyang may kautusan. Sa linggo, walang kautusan yan ng Diyos, walang mababasa na ang linggo ay pangilin o binanal o araw ng pagsamba, kundi mayroon akong nabasa, magbibigay ng pera. May makita lang, may mabasa na ang linggo'y pangilin, araw ng pagsamba at pinakabanal. Kahit ako, magbibigay ako 10,000. No, mag-iipon ako mula ngayon. Basta 10,000 i-record niyo yan. Basta may mabasa na ang araw ng linggo ay binanal, pangilin, at binasbasan. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Kaya nga, itong linggo ay swerte kayo pagka mayroon kang nabasa. Ngayon, ito ay nabasa natin sa mga kasaysayan sa history ni Constantino na siya pala yung nagbago. Kaya, ano ang ating pangdahilan kung kaligtasan ang ating kailangan? No, kailangan tayo ay magsikap pumasok sa makipot na pintuan. Meron dito sa Lucas na 13 o 12:32 na sabi rito kayo'y magsipasok sa pintuang makipot sapagkat marami ang sabi rito. Huwag kayong ito, sa kakaunti ang nandyan sa makipot na pintuan. Sabi rito sa 12:32 ng Lucas. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. So, maganda na po. Kung munti lang. Ano sabi ni Isaias, ni Pablo, kanyang binasa yung lumang tipan sa ang Israel, magaman gaya sa buhangin sa dagat, ay ang nalabi lamang ang maliligtas. Tapos, kaya walang takot. Wala kaming takot na ito'y ipangaral sapagkat hindi ito sa amin. Ito'y sa Panginoon at hindi rin kami matatakot na gamitin ng tabak ng Panginoon sapagkat ito lang ang paraan para ang tao ay mabago, matapyas siya. At hindi lang naman kayo ang matatapyas, pati kami nagsasalita dito pag kami nagkakamali din, 2 talim, pagtaas nun, tama kami,
at pagbaba nun, tama din kayo. Kaya magpa-kuha lang tayo sa operasyon pag ginamit ang espada na para tayo gumaling at manumbalik tayo sa maliit na bata, magbagong buhay, at lumakad sa makipot na pintuan. Dito na naman sa makipot na pintuan, matunghayan natin kung ano ang matatanggap natin galing sa Panginoon. Sa Deuteronomio, sa kanyang kapitulo 11 at versikulo 27, ito ang sabi ng Panginoon sa lahat na nasa makipot na daan. 11:27. Ang pagpapala kung inyong dinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Ating didiin ang mga punto, no, na ating binasa. Ang sabi sa 27, ang sabi rito sa atin, ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Kapag nadinig mo ang katotohanan, ngayon, ito yung araw na mapapalad, no? May pagpapala. No? Kaya ngayon, nadinig nyo talaga ang katotohanan na mayroon ng mga katibayan, iisa lang talaga ang iglesia na dapat saliban, hindi marami, ay nakita natin na ang pagpapala ay dadating. So malinaw na makita natin, nabasa, na ang pagpapala pala, ang matunghayan sa taong na dumidinig sa mga utos ng Panginoon. Yun ang ating masumpungan sa makipot na daan. So, ginaganap yung kautusan, pagpapala pala. At dito sa maluwang na daan, sabi sa 28, at ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. So kung mayroong tao na nagbibigay o siya yung ang gumagawa ng mga kautusan para sundin sa mga tao, lalo na yung linggo, na pinapalitan ni Constantino yung Sabado sa linggo kasi sila ay nagsamba sa araw. So sun is UN, araw, day. So ang Sunday ay araw ng araw, no? Pagsasamba sa araw na kanilang Diyos. Ang sabi dito, sa makipot, pagpapala. Dito sa maluwang at ang sumpa, kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. So, mamili lang tayo kung saan tayo dadaan. Doon ba tayo papasok sa makipot o doon ba tayo sa maluwang? Kung gusto tayong maligtas, kung gusto tayo ng buhay na walang hanggan, doon tayo sa makipot. Kasi sabi ng Panginoon, siya magbigay sa atin ng pagpapala. So, ating bigyan din yung sumpa, no? 28, yun sabi. At ang sumpa, kung hindi niyo didinggin ang utos ng Panginoon. So, may sumpa ng Diyos. Kung lilis kayo sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. So, yung nagiging kung hindi nyo kilala kung sino ang Diyos dyan, pero dalawa lang ang Diyos, si Satanas at saka ang Panginoong Diyos. So, ang sumpa, katulad ng sumpa na inisumpa ng Panginoon kay Eva at kay Adan. Sabi niya ay, ikaw, Adan, ay sumuway ka, ngayon ay ikaw ay mabubuhay ka sa pawis ng iyong muka. So, kaya ang trabaho ngayon ng tao, hirap na hirap, lalo na sa panahon ito, para mabuhay lang. Yay bahagi ng sumpa ng Panginoon. At sa babae, sabi doon sa Genesis, at ikaw babae, ay maghihirap ka at manganganak ka na may kahirapan. Kaya wala kayong makikita na nanganganak na nakatawa. Puro nakangibi talaga sa hirap. Sumpa yan ang sumpa. Ibig sabihin, sabi na pa, kung hindi ka susunod, sumpa, mayroong mangyayari sa buhay mo na mahihirap.
mga hindi kaliligaya, mga kapaitan. Kaya iniwasan yan tayo ay masumpa sapagkat tayo ay kailangang magbagong buhay at maniwala sa salita ng Diyos na siyang tabak. No? Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon. Patuloy natin sa makipot na daan. Brother Ariel, Job, sa kanyang Kapitulo 36, versikulo 11. Job 36:11. Kung sila ay makinig at maglingkod sa Kaniya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. So ating ulitin, kung sila ay makikinig at maglilingkod sa Kanya, sabi ni Job, no? Sabi ni Job, Job 11. Kung sila ay makikinig, sabi ng Panginoon kay Job, pinasulat sa Kanya, kung sila ay makikinig at maglilingkod sa Kanya, sa Diyos, kanilang gugugulin ang kanilang kaarawan sa kaginhawaan. Nako, maswerte, no? Sa makipot na daan yan. Sa makipot na pintuan. At ang kanilang mga taon sa kasaysayan, hindi sabihin hahaba ang mga taon ng iyong buhay katulad ng mga tao na nag-iingat ng kanilang katawan. Hindi nila winawaldas ito. Kaya, sabi sa atin ay, kung sila ay makikinig, kung tayo makikinig na sa tamang daan sa makipot, na siyang daan na landas at tatakin sa kalooban ng Panginoon kautusan, at hindi doon sa maluang na ginaganap nila doon ay linggo, ay sila ay magiging pagpapala doon sa makipot na daan, magiginhawaan. So, no, malinaw na sa makipot na daan may pagpapala. At ngayon, kaginhawaan. No? Kaginhawahan. So, ito ay, si Sister Fia ay isang Bisaya, pero ay nagsisikap na magtagalog. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan. No? Kung kaginhawahan, yun ay parang inaasahan ng mga taong nasa makipot. Umaasa tayo na sa pagbalik ni Kristo, guminhawa yung buhay natin. No? Ngayon, nasa sanlibutan tayo, lalo na ngayon sa pandemya, nahihirapan. Kahit ang nasa bayan ng Diyos, nahihirapan. Pero may Kristo na ang ating pag-asa, siya ay nagbigay sa atin ng mga kinakailangan natin para tayo ay guminhawang konti. Pero yung kaginhawahan na ating makamit, na ating makamtan, ay sa pagbabalik ni Kristo. Ang ating mga taon, gagamitin natin yan sa kasayahan. At ngayon, babasahin natin, makilala natin, paano natin makikilala ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. No? Ating babasahin yung nakasulat sa 1 Juan, sa kanyang Kapitulo 3, versikulo 10. So, 1 Juan, sa kanyang Kapitulo 3, 10. Sabi dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. So, dito makita natin sa makipot na daan, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo na sa maluwang na daan. Sabi, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Sa Diablo pala yun. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay sa Diablo din yun. Kaya makita natin na nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Kaya mga kapatid, alam na natin kung ano ang daan na maluwang at alam na din natin ang daan na makipot. Nakita na natin, napahayag na natin kung anong ginagawa sa mga tao o ano ang dahilan bakit naging makipot yung daan papunta sa buhay na walang hanggan. Dahil mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng kautusan na dapat sundin natin yun. Hindi lang
10 utos, siyam lang yung aking gaganapin. Yung isa ay ayaw ko na mangili ng Sabat. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon kung ganyan ang ating iisipin o ganyan ang ating panampalataya? Sa Santiago ba ito? Sa Tagalog? Sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 10. Gusto natin ayaw natin mangili ng Sabat. Ay, gaganapin natin yun. Susundin natin yung siyam. Isa lang ang hindi natin sundin. Yung Sabat. Kasi gusto natin ng linggo. Sabi ng Panginoon dito, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya buong kautusan ng Panginoon ang ating susundin, hindi partial, para tayo ay maging matuwid sa kanyang harapan. At para tayo makapasok sa pintuang makipot. Patuloy tayo, mga magulang, mga kaibigan. Mayroon pa tayong oras na 12 oras. 12 oras, 12 minuto, sorry. So, mayroon lang akong nalipasan noong mga nakaraang araw na hindi na idiin. No? Para dito sa nalabing binhi na lumalakad sa makipot na pintuan. Dito sa Hebreo 12:23, no? Sabi sa atin, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom sa lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasasakdal. So ito yung sulat ni Pablo na pinasulat ng Panginoon na sabi, ito raw yung panganay, no? Sa pangkalatang. Ibig sabihin ng panganay, ito talaga yung nauna, yung nalabing binhi na ang lumalakad sila sa pintuang makipot. No? Sila lang yung nag-iisa, panganay. Pagkatapos, idinugtong na nakatala sa langit, nakarehistro. No? Nakarehistro ito sa langit. Hindi na ito kailangang i-rehistro sa lupa. Nakarehistro na sa langit, mataas ang Kaya nga si Kristo, yung sinabi niya na ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos, ang Diyos ay mayroong pamahalaan na dapat sundin ng tao. Yung 10 utos na pinasusunod. At ang Diyos din, ang pamahalaan din ay mayroong ding batas na pinasusunod. Kung anong pinasusunod ng tao, ay ibigay. No? At ibigay din yung hinihingi ng Diyos na mga aral na dapat sundin ng mga tao. Nakatala na. Bakit hindi ipatatala sa lupa? Kapag ang isang iglesia, lalo na yung nangihili ng linggo nang wala namang mabasa sa Biblia, ay sila ay karamihan nakarehistro sa lupa. No? Ang iglesia na nalabi ay hindi na i-rehistro sa lupa sapagkat nakarehistro na sa langit. Kung anong patakaran ng Diyos ay siyang susundin sapagkat siyang may-ari nito, hindi ang kung anong hinihingi. Kaya kung hinihingi niya ipasundin tayo ng utos, ay kinakailangan tayo ay sumunod. Kaya kapag ang iglesia nirehistro mo, magkakaroon niya ng presidente, magkakaroon niya ng pangulo. No, siya yung makikipag-usap doon sa Exchange Commission na para ipatala. So hindi na yun kailangan. Bakit? Sapagkat si Kristo na yung pinakang presidente, pinakang ulo. Kolosas 1:18. No, ating basahin yun. Para sa nalabing binhi na lumalakad sa makipot na pintuan. Kolosas 1:18. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Okay? 18. Yun ang binasa ni Ariel, Brother Ariel. Siya ang ulo ng katawan
ang katawan ay ang iglesia. Siya yung ulo. Hindi na magkakaroon ng ibang ulo. Sasapawan mo pa si Kristo. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Kapag mayroong presidente, na-irestro mo ito, magkakaroon ng presidente o pangulo. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay, magkaroon siya ng kadakilaan. So, ang iglesia ay katawan at ang ulo ay si Kristo. So, kung ang ulo mayroong ugali na pumunta sa simbahan kapag Araw ng Sabat. araw ng Sabat o pagsimba, Lucas 4:16, mabasa, nadaanan natin noon, ay kailangan naroon din yung katawan. No, sa araw na ikapito, Panginoon pagsamba. Hindi sa araw ng linggo. At kailangan yung ulo at katawan ay magkasama lagi, hindi nahihiwalay. Oh, yun nga ang tama. Sa makipot na daan, ang ulo dyan ay si Kristo. Sa iglesia na yan, ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay ang iglesia. So, sino ang example natin? Sino ang halimbawa na dapat natin susundin dyan sa makipot na daan? Sa 1 Pedro, sa kanyang kapitulo 2, versikulo 21, sabi ng Panginoon, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. So, alam natin yung hakbang ni Kristo. Tuwing araw ng Sabat, siya ay pumasok sa sinagoga, sa simbahan. So, yun ang hakbang niya. Ano pa ang halimbawa na binigay ni Kristo sa atin? Sa Juan 15, versikulo 10. Tingnan natin yun sa Juan 15, versikulo 10. Ano naman yung ginagawa ni Kristo sa dagdag na halimbawa? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, sabi niya, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Ay, si Kristo pala, tumutupad sa utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, kung gusto tayong makapasok sa makipot na daan, susundin natin si Kristo. Si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa para doon sa kanya tayo titingin, sa kanya tayo susunod. Siya pala ay tumutupad sa kautusan ng kanyang Ama. Sabi niya dito, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So sabi pa niya sa simula, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, sabi ni Kristo, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. So iibigin tayo ni Kristo kung tutuparin natin ang kanyang mga utos, tulad sa kanyang ginagawa na pagtupad sa mga utos ng kanyang Ama. At sabi pa din niya dito sa 1 Juan, kapitulo 2, versikulo 1. Kasi siya yun ang ating halimbawa. So, 1 Juan, kapitulo 2, kanyang versikulo 1. Sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. So sa daan na makipot, hindi natin maiiwasan na tayo ay magkasala. Pero hindi natin sinasadya. No? Minsan matisod tayo dahil ang diablo ay nasa likod natin. O minsan madapa tayo, pero may pag-asa ang mga taong nagkasala sa makipot na daan. Kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Doon sa maluwang na daan ay walang pakialam. Nagkasala ka naman, sige, padayon ka sa ginagawa mo, patuloy ka sa kanyang ginagawa. Kasi yon ang gusto sa sarili mo. Magpakasarap, magpakaligaya doon sa maluwang na daan. So, babasahin pa rin natin yung anong gagawin natin kung nasa maluwang tayong makipot na daan.
1 Juan 1:9. Sa dihang tayo ay magkasala, 1 Juan 1:9. Sabi dito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So kung nasa makipot ka na daan, hindi natin maiiwasan na tayo ay nagkasala, nadapa. Ang sabi ng Panginoon, mayroon tayong tagapamagitan, si Kristo, si Iso Kristo. At ang gagawin lang natin ay ating i-confess, no? Ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Huwag nating takpan o pagsisisi, repent, no? So doon sa maluwang na daan, walang repentance. Wala. Patuloy tayo na magpasarap, magpakasaya, no? Makita natin yun ang kaibahan sa makipot na daan at sa maluwang na daan. Meron pa. Sa 1 Juan sa kanyang kapitulo 3, versikulo 22, 3:22, sabi dito, sabi ng Panginoon, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Napakaganda. Napakasarap pakinggan. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So kung nandoon tayo, nagsilakad tayo, pumasok tayo sa makipot na daan, ang sabi dito, tinatanggap natin sa Kanya ang ating hingin. No? Hihingi tayo ng mga biyaya, hihingi tayo ng mga lakas sa sa pagharap ng mga temptation. Bigay yun sa Panginoon sa atin. Lahat nating hihingi na sumang-ayon sa Kanyang according to His will, sa Kanyang kalooban, ibibigay niya yun sa atin kasi nagsilakad tayo sa makipot na daan. Meron pa. Sa 1 Juan sa kanyang kapitulo 3, versikulo 24, sabi ng Panginoon sa mga taong nasa makipot at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. No. Kasama natin siya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Meron pa tayong babasahin sa Gawa 5:32. Sabi dito, ang Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin. 1 Juan 3:24. So, sino yung bibigyan ng Santong Espiritu or Holy Spirit? Gawa, Kapitulo 5, sa kanyang versikulo 32. Basahin mo, Brother Ariel. Gawa 5:32. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Okay. Wala na tayong oras. Tapusin natin ito sa panalangin. Ama naming Diyos, nasa mga langit ka. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nakipag-aral sa kanyang walang salita. Tulungan mo kami na makapaglakad sa landas na makipot. Kasi pala kayo wala kami magagawa sa aming buhay. At patawarin kami sa aming mga kasalanan. At ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng mahal ng Jesus, Panginoong Jesus, at sa banal na Espiritu. Ito si Sister Fee. Maraming salamat. Fred, hanggang sa muli. Ito naman si Brother Ariel, ang isang muli.